Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Natatakot ako sa totoo lang. Hindi lang sa akin, kundi para sa anak ko na walang kamuwang-muwang sa ganitong mga bagay. Paano kung isang araw ay hindi na pala kami? Paano kung isang araw ay wala ng Mateo sa buhay namin? Masasaktan ang anak ko at iyon ang ayaw kong mangyari. Gusto ko sa beach. Last namin punta ay yung kay Tita Michelle pa. Nakapunta ka na po ba sa beach? Tahimik na pinakikinggan ko ang boses ni Elizabeth. Napangiti ako at saka inilagay ko na lang sa flower vase ang bulaklak na bigay niya at napaupo na lamang sa kama. Inilagay ko ang palad ko sa tapat ng dibdib ko at pinakaramdaman ang mabilis na pagpitik nito. Hindi na nga ito normal. Alam kong nagugustuhan ko na siya pero hindi pa rin yun sapat upang sagutin at papasukin ko siya sa buhay naming mag-ina. Hindi maganda ang takbo ng buhay ko. Tumagal ako ng ilang minuto bago ko napagpasyang lumabas. Sabay na nag-angat si Mateo at Elizabeth sa akin. Tinukom ko ang bibig ko at mahinang sinara ang pinto. Maghahanda muna ako, sabi ko sa kanila. Agad tumayo si Mateo. How can I help you? Wag na. Nagulat siya nang umiti ako sa kanya. Pati ako ay nagulat. Pero hindi ko na yung kayang bawiin. He already saw it. Samahan mo na lang anak ko. Mukhang gusto ko pa niya makausap. He nodded me. Hindi ko na hinintay ang iba pa niyang reaksyon dahil tumalikod na ako at dumiretso sa kusina. Wala na si Nanay Flora at mukhang nagtungo na sa kanyang karinderya. Binuksan ko ang refrigerator at kumuha ng tubig. Huminga ako ng malalim at biglang nawalan ng pag-iisip dahil wala akong nakitang lulutuin sa loob ng rep. Bumuntong hininga ako at bumalik sa sala. Anak, aalis lang si Mami saglit. Ani ko sa kanila. Kumunot ang noo ni Mateo. Where are you going? Bibili lang ng lulutuin. Tinuro ko ang likuran ko. Ubus na kasi. Mami, sama ko sa'yo. Nagulat ako sa sinabi ng anak ko. Naiilang ako na banalingan si Mateo. Mateo, I can drive. Pero tumayo si Mateo at saka kinuha ang susi ng kotse sa bulsa niya. No buts, Trisha. I drive you to where you are going. Sasakay kami sa car mo po? Excited na tanong ng anak ko. Pinagmamasdan ko ang kilos ni Mateo sa anak ko. Nakita ko na pinisal niya ang pisngi ng anak ko sabay tango. Of course. Bibili na rin pala ako ng lulutuin dahil tuloy tayo sa beach. Ani ko sabay iwas ng tingin. Pasensya na nung nakaraan. Alright, I also brought a tent. Tent? Napakurap-kurap ako. Yup. If ever you want to spend a night in the beach, I can also reserve a room for the both of you. Hindi ako sumagot. Wala naman akong plano magtagal sa beach na iyon. Pero gusto ko rin naman makasama ang anak ko. Kaya pumayag na lang ako sa suhestyon niya. Hindi naman masama. Basta makakasama ko lang ang anak ko. Yay! Happy family! Uminit ang pisngi ko sa sinabi ng anak ko at hindi na lamang ako nagsalita. Tanging ngiti lang ang isinukli niya sa anak ko at binuhat niya ito papalabas. Napailing na lang ako bago sumunod sa kanila. Kasama si Elizabeth at Mateo ay nagtungo kami sa public market. Naging sentro of attraction si Mateo at ang kanyang kotse dahil masyado itong maganda at mamahalin para magtungo sa pampublikong palengke. Hinayaan ko na lang si Elizabeth kay Mateo at nauna na ako sa loob dahil ayoko mapag-usapan. Pinagtitinginan ako ngayon ng mga tao
dahil na rin nasa likod ko si Mateo at hawak-hawak niya pa ang maingay na anak ko. Napapikit ako at dumiretso sa palagi kong binibilhan ng mga gulay at iba pa. Mag-ama mo? Singit ng isang tindera at malisyoso kong tiningnan. Ano kong kinarga niya? Sagot ko at akmang magsasalita na sana na nagpatuloy siya. Magkamukha sila. Aniya sabay taas ng kilay. Mukha silang mag-ama. Umawang ang labi ko at napalingon na lang kina Mateo at Elizabeth. Napabuntong hininga ako. Hindi sanay si Mateo sa ganito. Nakita ko pa na nakakunot lang ang noo niya habang kargang anak ko. Hindi ko na lang siya pinansin at sinabi ko sa tendera ang bibilhin ko. Mukhang mayaman na, ulit ng babae. Biglang umiba ang pakiramdam ko. Hindi ko gusto ang naisip pahiwatig niya. Nanatili na nakakunot ang noo ni Mateo habang naghihintay. Narinig ko rin na tinatawag siya ng mga babae pero hindi niya ito pinansin. Talagang hinintay lang talaga niya ako na matapos dito. Mayaman iyan, naka-SUV, singit ng isa pa. Napapikit na lamang ako at kaagad na nagbayad. Salamat po. At umalis na ako roon. Wala ka na bang bibilhin? Walang kamuwang-muwang na tanong ni Mateo sa likod ko. Akala ko ba ay bibil ka pa ng isda? Tumigil ako sa paglalakad at agad siyang hinarap. Napaatras pa siya sa ginawa ko dahil sa kanyang gulat. Napansin ko ang paglaki ng kanyang mata. Umawang ang labi ko at naisip ang sinabi ng tindera na magkamukha si Mateo at ang anak ko. Napalunok ako nang napansin ko na pareho talaga sila ng mata. Tumikim ako. Hindi na pala. Doon na lang tayo sa beach. Meron naman siguro doon. Si Elizabeth naman ay umakap sa liig ni Mateo na siyang kinagulat ko. Binitawan ko ang dala kong plastic bag. Elizabeth, bumaba ka. Ani ko sa kanya. Kumunot ang noo ni Mateo sa akin. Why? I can carry her. Umiling ako at takmang kukunin ko na sana si Elizabeth ay inilayo ito ni Mateo na siyang kinagulat ko. Ako na. Okay lang naman. Pumikit ako at hindi ko masabi-sabi ang nasa isip ko. Nakakahiya kasi. Kung makayakap-yakap itong si Elizabeth kay Mateo, ay para niya itong totoong tatay. Tara na, he softly said at umawang ang labi ko nang kinuha niya ang kamay ko. Aalis na tayo. Naibaba ko ang mata ko sa kamay niyang nakahawak sa akin. Napalunok ako at hinayaan siya. Dala-dala ang plastic bag ay lumabas na kami sa palengke at inilagay na sa likuran ang plastic bag. Umawang ang labi ko na nakita ko nga ang tent. Sinilip ako ni Mateo. Oh yeah, I always brought tent, you know. I traveled a lot. Tumango ako at saka nauna na nagtungo sa loob ng sasakyan. Narinig ko ang pagsarado ng likuran bago siya pumasok sa loob. Nasa likod ang anak ko na naglalaro sa phone ko. Napatingin ako kay Mateo na pinapaandar niya ang kotse niya. Let's go? Ngumuso ako at saka umiwas ang tingin. Wala pa kami mga dalang damit. Umuwi muna tayo sa bahay. Ayokong masira ang balat ng anak ko. Tumikhim siya at hinawakan ng manibela. Alright. Kaunting damit lang ang kinuha ko para sa akin at para kay Elizabeth. Mahilig sa tubig ang anak ko kaya sigurado ako na mag-i-enjoy ulit siya sa Kamantigi Beach. Mommy, I want to swim ha. Sasakay ako sa salbabida. I want to be a mermaid like Barbie. Kwento ng anak ko sa likod. Nasa sasakyan pa rin kami ngayon at papatungo kami sa beach. Tahimik lang ako at halos hindi ko na kinakausap si Mateo na nasa tabi ko lang. Nilingon ko ang anak ko sa likod. Keep quiet. Malapit na tayo anak. Mommy, sabi ni Tita Michelle ay hindi ka raw marunong lumangoy. Napasing up ako at sinilipan si Mateo na tahimik lang nagdadrive pero napasin ko na nagbigil siya ng kanyang pagngiti.
Sinaman ko siya ng tingin at nang napansin ay binalingan niya ako at tuluyan ng natawa. Binilik niya ang kanyang tingin sa daan habang may ngiti na sa labi. What? Umirap ako at hinarap muli ang anak ko. Hindi rin naman ako lalangoy ng malayo anak, kaya hindi na kailangan. Pumikit ako. Minsan talaga ay bad influence talaga itong si Michelle sa anak ko. Kung ano-ano na lamang ang kanyang tinuturo sa anak ko. Don't worry, I will teach your mom how to swim, sambit ni Mateo. Naitas ko ang gilid ng labi ko at umayos ng upo. Talaga? Sabi ng anak ko. Yup, I know how to swim. Can you teach me too, Daddy Mateo? Napapikit ako nang tinawag namang Daddy ni Elizabeth si Mateo. Kumalabog ang puso ko at hindi na ako nagsalita. Si Mateo at Elizabeth na ngayon ang nagkikwentuhan. Hindi ba naiirita si Mateo sa anak ko dahil pala tanong? Paano siya mairita? Hindi na nga nagsabi na he like kids. Kaya siguro sobrang ganang loob niya sa mga bata. Pero kung hilig siya sa bata, bakit hindi niya inanakan ang mga naging babae niya? Aba, nagsasayang lang siya ng sperm. Sayang ang lahi niya kung sa labas lang din iputok. Napairap ako sa aking iniisip. Nang makarating kami sa Kamantigi Beach ay binati ako ng isang babae. Siya kadalasan ang sumasalubong sa mga bisita. Kilala niya rin ako pero nakita ko ang pagiging balisa niya dahil sa kasama ko ngayon. Tumikim ako. Ngumiti sa akin ng babae. Hello again. Mom, asawa mo po? Nakita ko sa gilid ng mata ko na ibinaba ni Mateo si Elizabeth kaya tumakbo agad ito sa buhanginan. Napalunok ako. Hindi. Umawang ang labi niya at tumango-tango. Sorry, akala ko kasi asawa niyo po siya. Kamukha niya po ang anak mo. Umawang ang labi ko at biglang kinabahan. Paano mo naman nasabi? Mukhang may lahing Haponesa po ang anak niyo, ma'am. Aniya sa akin. Akala ko siya ang tatay. Sorry po, ma'am. Tumango lamang ako at saglit na tumunganga. Bakit naman naisip nila na tatay ng anak ko si Mateo? Ipinilig ko na lamang ang ulo ko at sumunod na sa dalawa. Elizabeth, hinay, saway ko sa anak ko. Lumapit si Mateo sa akin, sabay ngiti. Nasaan ang mga alipores mo? Tanong ko sa kanya. Napapasin ko kasi na wala nang sumusunod sa kanya. Bigatin pa naman siya. Mapupungay ang kanyang mata na nakatingin sa akin. They're not with me. Hindi na yun kailangan. Umangat ang kilay ko. Talaga? Napasingap ako nang naramdaman ko ang kanyang kamay sa bewang ko at inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Yup, this is a private beach, sabi niya at inayos niya ang taka sa buhok ko. So, this is safe. Napabuntong hiningal lang ako at huminga ng malalim. Tara na! At lumayo na ako sa kanya. Pero hindi pa man ako nakalayo ay hinawakan niya ang palapulsuhan ko at ipinabalik sa tabi niya. What? Umawang ang labi ko nang kinuha niya ang kanang kamay ko at nakita ko sa kanang kamay niya ang isang flower bracelet. Tumingin siya sa akin sabay ngiti. I forgot to give you this. Pigil na pigil ako sa aking hininga nang unti-unti niya itong isinuot sa palapulsuhan ko. Seryoso ang kanyang mukha habang ginagawa niya iyon at ako rito ay parang nang natatae sa ibang nararamdaman. Parang may paru-paro sa aking tiyan. Hindi ko alam. Nang nag-angat siya ng tingin sa akin ay nagtama ang aming paningin. Lumunok siya at binitawan ang kamay ko. Hinawakan ko naman ang bracelet na bigay niya at bagyang yumuko. Salamat dito. You're welcome. When he smiled at me, alam ko na nadagdagan na naman ang nararamdaman ko sa kanya. Titig na titig ako ngayon sa flower bracelet na bigay sa akin ni Mateo. Nilibre niya rin kami ng rooms. Nasa kabila lang yun sa kanya at masasabi ko na mahal ang kwarto na ito dahil may aircon. Actually, hindi na naman kailangan kasi sanay na kami pero wala na rin ako magawa
dahil nga siya ang nagbayad at hindi naman ako. Ang artificial flower ay gawa sa rosas. Mahilig kasi ako sa rosas. Paano niya siguro nalaman? Mayaman naman si Mateo. Marami siyang mapagtatanungan tungkol sa akin. Natatakot ako sa kung ano man ang nalaman niya tungkol sa akin. Pero wala naman siyang tinatanong o inuusisa. Wala naman kasing kainti-interes ang buhay ko. Bukod sa dati akong spoiled brat at disappointment. Bumuntong hininga ako at ipinaling ko na lang ang aking ulo. Ang anak ko ay nakahiga sa malambot na kama. Siguro ay pagod sa biyahe. Hindi ko rin alam kung paano ko harapin si Mateo na mag-isa. Gusto ko kasi na laging gising si Elizabeth nang hindi awkward. Sumanda na lamang ako sa headdress at siguro ngayong hapon na lang kami maliligo ng anak ko para hindi mainit. Kukunin ko na sana ang unan sa tabi ko nang biglang nag-beep ang phone ko na nakalagay ngayon sa gilid ng lamesa. Pumunot ang noo ko at kinuha ko ang phone. Nang sinilip ko kung ano ang sino ito, napaayos ako sa aking pag-upo at saka matang binasa ang mensahe dito. Are you inside? Kumunot ang noo ko at agad nagtipa ng reply. Yeah. Elizabeth is sleeping? Kumunot muli ang noo ko at bahagyang binalingan ng anak ko. Inayos ko ang kumot nang nakita ko na nakatulog na nga. Nagtipa ulit ako ng reply. Oo. Can you go outside for a while? Kumalabog ang puso ko nang nabasa ko ito. Napasinghap ko ito at nakagat ko ang daliri ko. Tiningnan ko ang pintuan at naibilig ang tingin sa phone. Hindi ko alam kung anong i-reply ko kay Mateo. I want to see you. Halos umirap ako. Parang hindi naman niya ako nakita kanina. Nag-text ulit siya nang hindi ako nag-reply. I will teach you how to swim. Hindi ko kailangang matuto. But you need to. Napabuntong hininga ako at halos mahulog ang phone ko sa sahig nang bigla siyang tumawag. Kinailangan ko pang ipukpok ang phone ko sa unan dahil sa taranta bago ito sagutin. Hello? Buntong hininga ang una ko narinig sa kabilang linya at isang mahinang tawa. Can you go outside? I am waiting. Natutulog ang anak ko. Ani ko sa kanya. Hindi ko siya pwedeng iwan. I brought a nanny for her. Namilog ang mata ko. Anong ibig mong sabihin? Anong nanny? I have a yaya before. She's still working in our family at tinawagan ko siya. She's coming. Bumuga ako ng hangin. Ano bang plano mo? I just want to spend a time with you while your daughter is still sleeping. He chuckled. Because when she wakes up, I will teach her too. But first, I have to teach the mommy baby. Uminit ang pisngi ko. Hindi agad ako nakasagot. Please, pakiusap niya. This is part of my courtship. You know, I don't know how to court. Ngumiwi ako. Hindi ko alam. Now you know. Huminga ako ng malalim at saka sinilip muli ang anak ko na sobrang himbing ng tulog. Sige, saglit lang. Wear a swimwear. Paalala niya bago niya binabaan linya. Umirap ako at saka padabog na tumayo mula sa pagkakaupo. Nang binuksan ko ang pinto, ay bumungad agad sa akin ang nakangiti na si Mateo. Nakashade siya at wala siyang bangs. Nanibaguhan tuloy ako. Ang suot niya ay damit na pandagat. Makikita mo rin talaga na maputi siya kahit ano pa ang damit niya. Bigla tuloy ako na nanliit sa sarili ko. Hey! Hinubad niya ang shades niya. Iniwas ko ang aking tingin. Nasaan ang nanay na sinasabi mo? He smiled at me. She's downstairs. Let's go. I'll talk to her. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Nagdadalawang isip tuloy ako na tanggapin ito. Lalo na ngayong kami lang dalawa at naiiba na naman ang nararamdaman ko. Napalunok ako. Hindi ko pa man tinatanggap ang kamay niya ay siya na mismong kumuha sa kamay ko at pinasalikop ito. Umawang ang labi ko at napangat ang tingin sa kanya. Mateo. He signed and kissed the back of my hand.
namilog ang mata ko. "Let me hold your hand," aniya at ngumiti sa akin. Nang humiwalay ang labi niya sa kamay ko, ay uminit ang pisngi ko na dinilaan pa niya ang ibabang labi niya. Ang kanyang mata ay mapupungay at talagang ang gwapo niya sa paningin ko at hindi ko alam kung bakit. Nanginginig ang kamay ko habang pababa na kami ng hagdan. Idagdag pa natin ang hangin na nagbumula pa sa karagatan, kaya mas lalo lamang ako ng lamig at nanginig. Sobrang tangkad niya sa totoo lang. Hanggang balikat niya lang ako at masyado akong maliit kapag kami magkatabi. "I hope you will start to be comfortable with me, Trisha," aniya sa mahinahong boses habang bumababa kami ng hagdanan. Kung may balak ang sagutin ako ay mang clingy person. Uminit muli ang pisngi ko. "Araw-araw tayo magkikis," bulong niya sa tenga ko. Sa sobrang pula ng mukha ko ay sinapa ko na ang kanyang balikat. "Ang landi mo." "That's a normal for a couple, baby," sabi niya sa akin. Hindi ko na lang siya pinansin at napatingin na lamang sa aming dinaraanan. "Yaya Linda, this is Trisha." "Trisha, may Yaya Linda." Pakilala ni Mateo sa akin ng kanyang dating yaya. Ngumiti sa akin ng matanda at saka naglahad ng kamay. Ikinagagal ako na makilala ang napupusuan ng alaga ko. Mainhin ngunit buo na pagkasabi niya. Tinanggap ko naman ang kanyang kamay. "Ang ganda mo naman, iha." Kaya pala banggit na banggit kanya palagi sa akin. Nakaramdam ako ng konting hiya. At binanggit? Napatingin ako kay Mateo at ngayon ay nakaiwas na siya ng tingin. Napansin ko rin ang pamumula ng tenga niya at umabot pa sa liig niya. Napailing na lang ako at idinuon ko na lang atensyon ko sa matanda. "Mag-enjoy kayo ha. Ako na ang bahala sa anak mo, iha." Ngumiti siya sa akin. Nasisiguro ko na gusto rin ng batang iyon na mag-solo muna kayo. Sigurado ako na maganda rin ang anak ninyo. Umawang ang labi ko sa huli niyang salita. "Nyo?" Tumikhim si Mateo ng 3 beses at nakita ko na sininyasan niya ang matanda. Sige. Ako yakyat na sa 2 palapag." Paalam niya sa amin. Tumango ako at ngumiti ng tipid. Medyo nagdududa ako at kinakabahan. Hindi ko yun napansin. Pero ang ibang tao ay nakapansin na magkamukha raw si Mateo at ang anak ko. Pero hindi siya ang ama ng anak ko. Natauhan lang ako nang gumapang muli ang kamay ni Mateo sa kamay ko. Naibaling ko ang tingin ko sa kanya. He smiled at me. "Let's go. I'll teach you how to swim." Dinala ako ni Mateo sa isang swimming pool. Kung tutuusin lang, mas gusto ko sa beach mismo. Dahil dito nga ako dinala ay wala akong magawa. May sarong akong dala kaya natatakpan ang swimsuit sa ilalim. Uminit ang pisngi ko nang bigla siyang naghubad ng pang-ibabaw niyang damit at inilagay niya sa lounger. Walang tao sa swimming pool na area na ito bukod sa aming dalawa. Yakap-yakap ko ang aking sarili dahil na rin sa lamig. Tumikim ako. Hindi mo naman talaga ako kailangang turuan dahil hindi naman talaga ako mahilig lumangoy. Nang dinungo ko ang tubig ay napatras ako. Maamo ang mukha ng swimming pool pero nakakaloko dahil tingin ko ay malalim. "Hindi ka ba nahihiya kay Elizabeth?" He chuckled and went to me. Napasingap ako nang nasa likuran ko na siya at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Nang tumingala ako ay nakatingin na rin siya sa akin. Wala na ang ngiti sa kanyang mukha at seryosong seryoso na siya. Napalunok ako. Bumilis ang tibok ng puso ko nang unti-unti niyang inihiwalay sa akin ang aking sarong at tumambad ang katawan ko. Napapikit ako nang nararamdaman ko ang kanyang hininga malapit sa liig ko at inayos niya ang buhok ko. "Ang ganda mo, Trisha," bulong niya na ikinawala ng puso ko. Pero dapat lang ako ang makakakita ng ganito. Bumaba ang isang kamay niya sa bewang ko at doon na pumirmi. Kaharap ng swimming pool na ito ang dagat.
Pareho kaming nakatayo at tingin ko ay namumula na ang balat ko dahil sa sobrang init. "Let's go!" bulong niya, at bago pa man ako mapagprotesta sa kanya ay bigla niya akong binuhat at napatili na lamang ako nang bigla siyang tumalon sa swimming pool kasama ako. At dahil hindi ako marunong lumangoy at sa takot na malunod ay agad ako naghanap ng makakapitan, at nang pareho kami nakahon sa tubig ay napasingap ako at halos bumitaw na ako nang siya na ang kaharap ko. Basang-basa na kami pareho at gumulo ang kanyang buhok. Ang aking mga kamay ay nakayakap sa liig niya at ang binti ko ay umakap sa kanyang bewang. Uminit ang pisngi ko at hindi na makatingin sa kanya. "Cute!" He chuckled and he pinched my nose. "Bakit ka ba nagugulat?" Hinihingal ko na tanong at pumikit saglit. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Sinilip niya ang mukha ko. "Nandito naman ako. And I will teach you. Dapat sa mababaw mo ako turuan." Giit ko, at nang mamulat ay sinaman ko siya ng tingin. Naramdaman ko ang paghapit niya sa bewang ko at napasingap ako na bigla niya ako niyakap. Ang kanyang baba ay nasa balikat ko. "Let's stay like this for a while." Nataranta ko at sinubukan ko siyang itulak, pero hindi siya natinag. Ang ginawa niya ay mas nagtungo pa kami sa ilalim, kaya napatili na ako. "Ano ba, Mateo?" Humalakak siya at lumangoy pa atras. "Relax." Nang humuwalay siya sa yakap ay pabiro kong sinapak ang balikat niya. "Nakakainis ka. Scam. Akala ko ba ay tuturuan mo ako?" Singhal ko sa kanya. Ngumuso siya at kalaunan ay biglang tumawa. Natigilan ako dahil sa ganda ng kanyang ngiti. Ngayon ko lang iyon na-appreciate. Maganda siyang lalaki. Pati siguro ibang tomboy ay magpapakababae para sa kanya. Nakakalaglag ng panty ang kanyang ngiti. Ngumuso ako at saka humawak na lang sa kanya. "Hindi mo naman ako tinuturuan. Lalandin mo lang ako eh." Namilog ang mata niya sa akusasyon ko at kalaunan ay tumawa ulit. Umirap ako sa kanya. "How did you know? At inamin mo pa talaga?" "Well," tumikim siya. "This is my moves, Trisha. And you think effective?" Bigla siyang sumeryoso at tiningnan ako. "Maybe." Naiatras ko ang mukha ko nang bigla-bigla na niyang ilapit ang mukha niya sa akin. Ang tungki ng kanyang ilong ay nasa ilong ko na at kinikiskis pa niya ito. "Does your heart beat fast when I'm near?" he said using his husky voice. Napalunok ako. "Oo." Naiangat niya ang gilid ng labi niya. "Me too." Uminit ang pisngi ko, lalo na nang bumaba ang isang kamay niya sa hita ko. "Mateo?" Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. "I am serious about you, Trisha. At hindi ako papasok sa buhay mo kung laro lang ito para sa akin." Ayan na naman. Bumilis na naman ang tibok ng puso ko. Nang magtagpo ang aming mata, ay nakita ko ang paglunok niya ng ilang beses bago niya ako siniil ng isang marahan na halik. Napasingap ako sa kanyang ginawa at tumigpit ang kapit ko sa kanya. Napapikit ako nang isandal niya ako sa edge ng swimming pool at mas hinalikan niya pa ako lalo. Nagsimulang uminit ang katawan ko at otomatik na sinuklian ko ang kanyang mainit na halik. Napatingala ako nang bumaba ang halik niya sa leeg ko at ang kanyang kamay ay naging malikot. Nilagay ko ang isang kamay ko sa kanyang balikat. Uminit ang pisngi ko nang tumigil siya sa paghalik at hindi makapaniwala na tiningnan ako. Kinagat ko ang pangibabang labi ko. "Your moan is so nice. I want to hear it again, baby." Bulong niya sa akin. At bago pa man ako makapagsalita ulit, inatake niya ulit ako ng isang marahas na halik. Halos maipit na ako at nasa buhok na niya ang kamay ko. Mahinang hinihila dahil sa init at tensyon. Gumapang ang kamay niya sa hinaharap ko at marahan niyang hinimas ito. Napading ako sa kanyang ginawa. Uminit ang pisngi ko
at akmang itutulak ko ng kanyang dibdib pero pinigilan niya ako. Mateo! Kinagat ko ang labi ko. Baka may makakita sa atin. No one is here. Mas lalo lamang ako nahiya. Pulang-pulan ang kanyang labi at hinihingal pa siya. Ang isang kamay niya ay nanatili sa aking hinaharap. Diyos ko! At hindi pa tayo. Mas lalong umintang pisngi ko. He chuckled and hugged me. Kailan mo ba ako sasagutin, Trisha? May karapatan na ako sa iyo at may karapatan ka na sa akin. Ang bilis naman. Napalunok ako. Iiwan mo rin ako kapag nakuha mo na ang gusto mo. Kumunot ang noo niya at nagsalubong ang kanyang kilay. Let's have a bet. After we make love, if I'm not going to leave you after a year, you will touch me every night. Umawang ang labi ko. A year? Every night? Dinalaan niya ang kanyang labi at saka tumango. I told you, I am serious about you, Trisha. Hindi kita iiwan gaya ng sinasabi mo. Hindi ako makapagsalita. Now, shall we continue? Ngumuso siya. Winisikan ko siya ng tubig sa mukha. Napapikit siya sa ginawa ko at natawa ko. Hindi pa pwede. Sabi ko sa kanya at marahan siyang itinulak. Hinayaan niya naman ako na makawala at saka umahon na ako. Natawa na rin siya at saka umahon na rin. Napangiti na lamang ako. Hindi nawala sa isip ko ang ginawa namin kanina. At kay Rupo ko naman at bumigay ako kahit hindi pa kami. Napailing na lamang ako. Narito ko ngayon sa isang lounger. Hinihintay siya. Actually, gusto ko nang bumalik sa anak ko pero nakiusap talaga siya na dito lang ako. Nakabalot na ng tuwalya ang balikat ko. Napailing na lamang ako dahil kapag nalaman ni Michelle ang mga pinagagawa ko ay baka pagtawanan ako ng bruhang yun. At bakit ko naman ikukwento sa kanya? Baka asarin lang niya ako. Alam pa naman niya na wala pa akong naging lalaki simula na nagkaroon ako ng Elizabeth. Isang click ng camera ang pumukaw sa atensyon ko. Nang binalingan ko ito ay napasingap ako nang nakita ko si Mateo na may dalang kamera. Uminit ang pisngi ko lalo na't may sugat yung kanang balikat niya. Guilty ako dahil mula sa koko ko yun. Bakit pa ba ako narito? Hindi mo naman pala ako tuturuan. Sumimangot ako. Ngumisi siya at lumapit na sa akin. I have something for you tonight. Umirap ako sa kanya. Balik na nga tayo. Baka gising na ang anak ko. Hindi pwedeng hindi yun maliligo ng dagat. Excited pa naman iyon. Napasingap ako nang umupo siya sa lounger kung saan ako nakaupo at saka niyakap ako. Uminit ang pisngi ko at hindi na rin makatanggi. If ever I will be your happy ever after, will you willing to marry me? Tanong niya sa akin. Napalunok ako. Bakit mo naman tinatanong iyan? Binalingan niya ako. Seryoso na ang kanyang mata ngayon. I think I'm ready to settle down with you, Trisha. Natawa ako. Grabe ka naman. Ang advance mo, Mateo. Hindi pa nga kita sinasagot. I'm sure you will say yes to me tonight. He said and hugged me again. I will make sure of that. Bigla akong kinalabutan sa kanyang sinabi. Ano na naman kaya ang gagawin niya sa akin? Mommy! Agad ako niyakap ng anak ko nang nakita ako na pumasok sa kwarto. Nakita ko rin si Yaya Linda na nakasunod sa anak ko. Salamat po. Makalugan siyang ngumiti sa akin. Walang anuman. Nakayakap pa rin sa tuhod ko ang anak ko. Iha! Tawag niya sa akin sa seryosong tinig. Bakit po? Maaari ko bang malaman kung sino ang kanyang ama? Namilog ang mata ko sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o hindi na lang. Narito ang anak ko at kapag narinig niya ay baka hanapin niya sa akin. Pero wala namang masama sa tinatanong niya. Pwede naman siguro magsinungaling. Huminga ako ng malalim.
Nabuntis lang po ako kaya hindi ko po alam kung sino ang kanyang ama. Umawang ang labi niya at nagdududa akong tiningnan. May kumukha kasing anak mo, iha. Ito na naman. Alam ko na iyan. Si Mateo na naman. Kumarap-kurap siya pagkatapos. Baka nagmamalikmata lang talaga ako. Pasensya nga talaga. Aalis na ako dahil kakausapin ko pa si Mateo. Tumango ako at pinagmasdan ko ang kanyang pag-alis. Nang nakalis na siya, ay nakahinga ako ng maluwag at saka tinanaw ang anak ko. Mommy, basa po kayo. Naligo po ba kayo? Ngumiti ako sa kanya at saka tumango. Mommy, you are so madaya po. Sumimangot siya sa akin. Gusto ko na rin po mag-swimming. Kinurot ko ang pisngi niya. Di, mag-swimming tayo anak. Sasamahan naman kita at kukuhanan kita ng picture. Pero mami, nasan pala po si Daddy Mateo? Napailing na lang ako. Anak, mahinahon kong pagtawag. Bakit po mami? Pwede ba anak, na Tito Mateo na lang ang itawag mo sa kanya? Nahihiya akong pakiusap. Ngumuso siya. Bakit po mami? Siya po nagsabi sa akin na tawagin ko po siyang daddy. Dahil siya naman po talaga ang totoo kong daddy. Umawang ang labi ko at natawa. Hindi siyang daddy mo anak. Kinalma ko ang sarili ko. Sabi niya po, siya raw po. Tapos, wag ko lang daw pong sabihin sa inyo. Mas lalo akong natawa. Ano naman kaya ang pinagsasabi ni Mateo sa anak ko? At saka mami, sabi niya, magiging boyfriend mo raw po si daddy. Kaya, daddy na lang po ang tawag ko sa kanya. Bumog ako ng hangin. Pero anak, nanlumo ng anak ko. Hindi ko tuloy maiwasan na magilty. Mommy, gusto ko po ng daddy. Naiiyak niya na sabi. Kaagad ako nag-squat sa harap niya at saka niyakap siya. Sorry na anak. Sorry. Napapikit ako at halos maluha na. Mali yata ako. Pinaya ko tuloy ang anak ko. Hahayaan ko na lamang siya. Natatakot lang ako na baka kapag isang araw ay iiwan naman kami ni Mateo at masasaktan ang anak ko. Okay lang naman kung ako masaktan. Pero may anak kasi ako at iyon ang hindi ko kakayanin. Kung sakaling sasagutin ko naman si Mateo at planyo kaming iwan, ay hindi na ulit ako tatanggap ng lalaki sa buhay ko. Iyon na iyon. Mas mabuting ako lang ang masaktan kaysa sa anak ko. Humugot ako ng malalim na hininga at saka niyakap muli ang anak ko.